Hi guys, this is Ato Lar and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nagsisimula na ang Commissioner's Cup. Kaya right time na ito gumawa ng 2024 season top 10 power forward free agents. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay 6'4" na si Warren Bonifacio. Isa si Warren sa mga PBA caliber na hindi man lang nabigyan ng chance makalaro sa PBA. Pero patuloy niya pa din pinapakita sa MPBL ang kanyang reliable outside shooting at interior defense. Mabigyan lang siya ng pagkakataon ay pwede maging decent role player siya sa PBA. Sa rank 9 ay 6'4" na si Ray Publico. Sa PBA 3x3 pa lang, talagang gamit na gamit pa din ang athleticism at stretch game ni Ray. Nadala niya yan sa Zamboanga this MPBL season na nakatulong sa kanilang deep playoff run. Sa rank 8 ay 6'6" na si Nino Canaleta. Kung tutuusin ay wash out na si KG noong umpisa ng pagpasok niya sa MPBL, pero unti-unti ay bumabalik ang kanyang consistent shooting at naaasahan na uli siya sa high post play. Kaya't kung biglang mangailangan ng veteran stretch for ang isang PBA team ay pwede pa din nila i-consider si Canaleta. Sa rank 7 ay 6'4" na si Michael Mabulak. Ilang season na sa MPBL consistent si Michael, maging isa sa best post-up threat. Hanggang ngayon ay patuloy pa din niya ginagawang playoff contender ang Nueva Ecija. Kaya pwedeng isa siya sa option sa mga PBA teams na naghahanap ng inside threat. Sa rank 6 ay 6'4" na si Jorey Napoles. Malaki na talaga ang in-improve ng overall game ni Jorey simula na wala siya sa PBA. Currently, nung ginawa ko ang video na to ay nagta-tryout siya sa Converge. Kaya tingin ko kung di man siya swerte sa Fiber Rexers ay posibleng makuha pa din siya ng ibang PBA team. Sa rank 5 ay 6'5" na si Chris Porter. Malaki ang in-improve ng post-up game ni Chris mula nang nag-gain siya ng weight. Kaya natulungan niya ang Batangas umabot ng South Finals. Anytime may PBA team na biglang mangailangan ng post-up threat na may reliable outside shooting, ay dapat i-consider si Porter. Sa rank 4 ay 6'4" na si Will Macaloni. Si Will na siguro ang nakakapagtaka na tumagal sa free agency kahit PBA caliber pa din ang laro. Kahit undersized, ay patuloy niya pinapahirapan ng ibang tall big man sa MPBL. Kung merong pinaka-deserve na makabalik sa PBA ngayon sa list na to, tingin ko ay si Macaloni yun. Sa rank 3 ay 6'5" na si Carl Brian Cruz. Talagang nagulat ako nang biglang ni-release si CBC last of season. Dahil kahit sa limited playing time, ay reliable pa din siya sa TNT. Pero ngayon sa MPBL ay pinakita niya na right playing time lang ay kaya pa din niya maging big time scorer. Ipagpatuloy lang niya ito next MPBL season, most likely ay may magbigay uli sa kanya ng second chance. Sa rank 2 ay 6'4" na si Michael Calisaan. Si Michael na siguro ang masasabi kong pinakamalaki ang in-improve sa list na to after ma-release sa PBA. Talagang naging dominant ang mid-range at inside game niya, gaya ng NCAA days niya. Kaya tingin ko ay may ilang PBA coaches na din ang nakakapansin kay Calisaan. At ang best power forward free agent ngayon ay 6'5" na si Lervin Flores. Kung tutuusin ay labas-pasok lang si Lervin sa PBA nung may PBA 3x3. Ngunit nang nawala ito ay talagang isa siya sa naapektuhan. Pero ngayon sa MPBL ay naging solid frontcourt tandem siya ni Balti ng defending champion na Pampanga. Magpatuloy lang ito ay talagang makakabalik pa siya sa PBA. Hopefully ay isa sa mga nasa list na to ay masign this season dahil may mga ibubuga pa naman sila. Abangan naman po sa susunod ang list na pinakaabangan ng lahat, ang top 10 center. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.